Blessed be the rock of salvation. Hallelujah. At God bless. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Epeso, chapter 6, verse 10, up to 12. Ephesians. Nakuha nyo na? Ito po ang sinasabi. Sa verse 10, sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa ukol sa espiritu ng kasamaan sa dakong kaitaasan. Sa verse 16, bukod dito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ito po ang ating pagsasaluhan. At ang sabi nga sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas sa alinman tabak na magkabila ay talim. Iyuko natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Dakilang Diyos at makapangyarihang Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, muli narito po kami, O Diyos, upang magsuko sa aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo, at upang ikaw ay aming papurihan, sambahin at parangalan sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, tunay nga po, Panginoon, ang aming pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuang espiritual. Dalangin po namin, O Diyos, na mapagtagumpayan, mapaglabanan namin ito. Tulungan niyo po kami, Ama, sa aming mga papakinggang salita upang kami ay lumakas, upang kami ay magtagumpay sa ninanais mo, upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng kaligtasan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa mo sa makapangyarihang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Maari na po kung magsiupo. Hallelujah. Napakainam ng ating inawit, Blessed be the rock of salvation. At napakaganda ng mga napag-aralan natin nung mga nakaraang linggo, nung Miyerkules. Natandaan nyo ba ang pahayag sa atin ng ating kapatid ni si Brother Alex? Yung total separation of church. At mamaya continuous ito. At napag-aralan din natin nung Miyerkules yung vision of Patmos. Ngayon, at tatalakayin naman natin ang pakikipagbaka, pakikipaglaban. Hindi ito sa pamamagitan ng ating laman, ni sa pamamagitan ng dugo. Sapagkat ang idea ng pananampalataya ay hindi puro ito kagalakan. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay mananampalataya na malaya ka na, wala ka ng problema. Kapatid, ito po ay punong-puno ng pakikipagbaka ayon sa ating binasa. Sundan natin sa 1 Peter
chapter 5, verse 6 up to 8. Mababasa po natin ito. Sa verse 6. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng kapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kayo'y maging mapagpigil at kayo'y maging mapagpuyat. Ang iyong kalaban na dyablo ay gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila. Yan ang pahayag. Sabi rito, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a ruling lion, walk about seeking whom he may devour. Humahanap siya ng masisila. Ang ating tema, ipamamagatan ko po itong spiritual battle we need to conquer. Kaya doon sa ating binasa, ano ang kailangan? Maging mapagmatsyag, mapagpuyat. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a ruling lion. Gumagala, naghahanap ito ng masisila. Kaya kung makikita po natin, ang kaaway natin, hindi natin ito kaya sa pamamagitan ng ating laman. Amen? Sapagkat ito po ay pamunuan mga espiritu ng kataasan sa papawirin. Ito po ang gawa at lalang ng dyablo. Kung makikita po natin, si Haring David ay nakipagbaka. Alam nyo na ito. Sapagkat ito po mga kapatid ay isang pakikipagdigma nung bayan ng Diyos, ang bayang Israel, sa mga Pilisteo. Ito po ay mababasa po natin sa 1 Samuel chapter 17, verse 17 up to 49. Ikikwento ko na lang at may mga talata na susundan na lamang ng ating kapatid. Sabi roon, ang bayan ng Diyos, ang Israel, ay nakikipagdigma sa mga Pilisteo. Ang Pilisteo ay isa sa kaaway ng Diyos. Mayroong po itong isang kilabot na mandirigma. Sino siya? Si Goliath. Si David na isang pastol, nag-aalaga ng kawan ng kanyang ama, inutusan ng kanyang ama na pamaraon sa kanyang mga kapatid. At tingnan kung ano ang nangyari sa larangan ng digmaan. Si David na pastol, iniwanan niya ang kanyang mga alagang kawan at pumaroon. At tama-tama isinisigaw ang pangdigmang sigaw. Nang mapakinggan ito ni Haring David, sino ba ang humahamon ito sa bayan ng Diyos? Sabi niya, ako ang lalaban sa kanya. Nung mapakinggan ito ng mga kawal, nakarating ito kay Haring Saul. Ipinatawag siya, subalit ano ang sabi ni Saul? Hindi mo kaya ang Pilisteo yan sapagkat mula pa sa pagkabata siya ay mandirigma. Ikaw ay isang musmus pa lamang. Subalit mga kapatid, ano ang testimony ni David? Ako po ang nag-aalaga ng kawan ng aming ama kapag ang isa sa aking alaga ay sinisila ng leon o oso. Aking itong tinutugis na kapag ito'y aking naabutan, aking pinapangahan at pinapatay.
Kung paano ako binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na mapatay ang uso at leon, gayon din ako bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos upang mapatay ko ang Goliath na yan, sapagkat ang kanyang inahamon ay ang bayan ng Diyos na buhay. Lalabanan ko siya sa pangalan ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng kanyang lakas. Oo, malakas siya sapagkat siya ay ginamit ng Diyos. Subalit, ang sabi niya, lalabanan ko siya sa pangalan ng Diyos na buhay. Ano ang nangyari? Linait siya ng Pilisteo. Maging ang kanyang kapatid na si Eliab at si Nadab. Ano ang ginagawa mo rito, sabi ng kanyang kapatid? Kakaunti na nga ang ating kawan, iniwanan mo pa. Subalit, si David ay muling musog-usog lamang at pinakinggan kung ano ang parangal ng hari. At nung tawagin siya ng hari, ipinasuot sa kanya ang kasuotang hari. Pinasuot sa kanya yung baluti ng hari, yung sandata, at sinubukan siyang lumakad. Subalit, dahil siya ay musmos, isang binatilyo, nung subukan niyang lumakad, hindi niya kaya ang panakbat yung mga sandata na ipinasuot sa kanya ni Saul. Iwinaksin niya, hindi ko ito kailangan. At ano ang sabi? Linabanan niya si Goliath sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At nung sila ay magharap, linait siya ni Goliath. Ano ba ako? Lalabanan mo na ang dala mo lang ay tungkod? Subalit ano ang sabi ni Haring David? Ang dala mo'y sibat, tabak at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ng aming Diyos, Diyos ng Israel, Diyos na buhay. At nung sila ay magharap, kapatid, tinamaan niya sa kanyang busog o kung makikita po natin yung tinamaan niya ito sa noo at bumagsak. Kaya ano ang sabi? Kapatid, hindi natin mapagtatagumpayan anumang Goliath sa ating mga buhay maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Marami na tayong napagtagumpayan, mga kapatid, na gawa ng mga masasamang espiritu. Subalit, kapatid ko, ipinapaalala sa atin na gaano man ito, anuman ang kaaway natin, mapagtatagumpayan natin ito sapagkat sumasa atin ang ating Panginoon na nagsabi, I will not leave you nor forsake you. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ano ang sabi doon sa ating binasa? 1 Peter 5:6-8. Sa verse 8, be sober, be vigilant, sapagkat ang ating kaaway ay parang liyong umuungal at naghahanap ng masisila. Kaya, ang ating pakikibaka dito sa buhay na ito, mga kapatid, hindi ito pahapay-hapay lang. Bilang isang mananampalataya, hindi ito puro kagalakan, puro palakpakan, puro kasayahan. No! May kaaway. May kalaban. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Ano ang sabi? Upang huwag kaming mapaglalangan ni Satanas, sapagkat hindi kami hangal. Upang huwag kaming mapaglalangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanya mga lalang. Kailangan malaman, maunawaan natin ito, makita kung ano ang ginagawa ng kaaway.
Kailangan hindi tayo mapaglalangan sapagkat ang sabi rito, kailangan hindi tayo maging hangal. Yan ang sabi. Sabi ni San Pablo Apostol, Ephesians 4, chapter 4, verse 27. Nibigyan daan man ang dyablo. Huwag natin dibigyan ng daan ang dyablo. Kaya maraming nawawala, bumabagsak. Bakit? Binibigyan ng daan ang dyablo. 2 Timothy chapter 4, verse 7 up to 8. Sabi ni San Pablo Apostol, I fight in a good fight of faith. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka sa pamamagitan ng aking pananampalataya. Ang realidad ng pananampalataya, mga kapatid, kaya may mga bumabagsak. Bakit? Nabibigyan ng daan ang kalaban. Bakit may mga bumabagsak? May kaaway. Kapag may kaaway ka, dalawa lang. Matalo ka, bumagsak ka. Subalit may paalala ang Diyos. Huwag natin bibigyan ng daan ang kaaway. Kaya napakaraming mga tao, napakarami natin mga kapatid na kung saan nawawala. Nasisira ang buhay. Dating mananampalataya, noong makilala ang Diyos, naging all out. Di ba yun ang katotohanan? Naging all out. Naging on fire. Nagsusumiklab, nag-uumapoy ang kanyang damdamin sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit ko po naihahayag ito? Dahil naranasan ko. Noong unang makilala ko ang Panginoon, nag-uumapoy ang aking damdamin. Nagkakaroon ako ng all out. Gusto ko, Lord, mawala ang mga bagay na sa sanlibutan. Subalit, ano ang nangyayari? Maraming nawawala. Dating on fire na lamig. Dating all out. Anong nangyari? Naging time out. Hindi nakapagpatuloy, naging knockout. Nasaan sila? Kapatid, huwag natin bibigyan daan ang dyablo. Kaya maraming nasisira, nawawala dahil may kaaway. Ito po ang pakatandaan natin. Tingnan po uli natin ang binasa natin sa Episo para makita po natin. Sa verse 10, Ephesians 16, sa katapos-tapos ay magpaklakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Magsitibay. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa dakong kaitaasan. May kaaway? Mayroon. Verse 16, bukod dito taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Ano ang kalasag natin, kapatid ko kay Kristo? The breastplate, kapatid ko kay Kristo, upang ikaw ay hindi madaig, hindi ka matalo, pananampalataya. Na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na gusila, suligi ng masama. Hallelujah. Yan pala ang paglalaban natin. Verse 17, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan. At ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos.
Kunin niyo ang salita ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Hallelujah. Tingnan natin sa Hebreo para makita po natin. 4:12. Ito po ang pakatandaan natin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. At mabisa at matalas kaysa alinman tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak. At madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Alam ng Diyos ang ating haka. Kunin natin ang salita bilang pananggat pamatay ng lahat ng suligi ng masama. Ito po ang nais ng Diyos sa atin. Alam nyo, mayroon nagbahagi sa akin. Ito ay isang panaginip ng ating kapatid. Inutusan siya sa panaginip, pero kung makikita po natin, ito ay mayroong mensahe. Sabi niya, pumunta ka sa tindahan, ibili mo ako ng ganito. 10, 12, 13. Baka, brother, tayan natin ito sa waiting, ha? Di, ipinagtapat sa akin, Brad, ano ang ibig sabihin nito? Dumating sa aking isip na mahirap ipaliwanag. Subalit, yumukod ako at nanalangin. Binuksan ko ang banal na kasulatan, nakapag-isip ako, at ang ibinigay sa akin ang 1 Corinthians chapter 10 dahil ito yung 10 at kinuha ko yung verse 12 at 13. Basahin po natin para makita po natin ito. Dahil ito'y sa mga pagsubok. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat, baka mabuwal. Mag-ingat. Walang pioneering dito. Sapagkat ang dyablo, mga kapatid, ang nais yung mga matatagal na bakit marami nang alam. Verse 12. Kaya't, verse 13, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Tapat ang Diyos. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ibinigay yung kaulugan. Kapatid, kailan lang ay sinubok ang ating kapatid, Brother Unad. Sabi ko, Brad, magpakatatag ka. Ito yung panaginip mo. Huwag akalaing nakatayo, baka ikaw ay mabuwal. Magtiis ka. Labanan mo ito sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Matapos mo itong mapagtagumpayan, ang Diyos ang magbibigay ng lakas. Gagawin niya ang pag-ilag. Hindi tayo bibigyan ng tukso ng pagsubok na hindi natin kaya. Kaya maraming nawawala, bumabagsak dahil nagpapatangay sa tukso, sa pagsubok. Magpapatuloy tayo. Ang dating mga masigasig, nasaan yung ilan sa atin? Nawawala. Bakit? May
kaaway. Alang-alang sa mga baguhan, nais ko po itong ulitin sa inyo. Saan nagmumula ang kaaway? Ito po ay gawa ng dyablo. Sabi nga, ang Diyos ay ibinabagsak ang mga palalo, ngunit itinataas ang mga mapagpakumbaba. God resists the proud, but give grace to the humble. Anong nangyari? Saan ito nagmula? Buksan po natin uli sa Isaiah 14, verse 2, verse 12 up to 14, para makita po natin. Alam ko na sa mga datihan na napakinggan na ito, nais ko lamang na ulitin ito para naman yung mga ngayon lang maunawaan. Ito po ay lalang gawa ng dyablo. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Isaiah 14, verse 12 up to 14. Ito pala si Lucifer. Tingnan natin sa King James. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation? Verse 13, sa Tagalog na lang. Sabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok na mga kapisanan sa mga kaduduluhang bahagi ng hilagaan. 14. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kataasan ng alapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. 15. Gayon may mabababa ka sa sihol sa mga kaduduluhang bahagi ng ukay. Bakit ibinagsak si Lucifer? Kapatid, nagpakataas. Isa siyang maringal na anghel, tala sa umaga, anak ng umaga. Ang tawag sa kanya, Lucifer. Sa banal na kasulatan, 2 bisis lamang binanggit ang Lucifer. Bakit? Ito po ay napalitan ng Satanas, matandang ahas, dragon o dyablo. Ito po ang dumaya sa buong sanlibutan. Revelation 12:7-12. Makikita po natin na ibinagsak siya. Bago siya ibinagsak, kapatid, nagkaroon mo na ng kudita dito sa langit muna bago sa lupa. Kaya nagkaroon ng mga digmaan sa bawat panig na mundo, gawa ng kaaway. At nagkaroon, verse 7, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel, at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. Dragon na siya. At ang dragon ay nakipagbaka sa mga anghel, at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nananalo ni nasumpungan paman sa kanilang dako sa langit. Wala na siya sa langit. Kaya ang nais ng Diyos, ikaw at ako, ay mapasa langit. Amen? 9, verse 9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas. Hindi na siya Lucifer. Ang dumaya sa buong sanlibutan, siya inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Marami siya. 1/3 sa mga anghel ay sumama sa kanya. Verse 10, at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamalaan ng
kanyang Kristo sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sakaling nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Wala na yung nagpaparatang. Makikita din natin ito nung tanungin ng Diyos si Satanas, saan ka nang galing? Nagparoot parito sa bawat sulok ng daigdig. Bakit? Wala na siya sa langit. Nakita mo ba ang lingkod kong si Job? Di natin ito tatalakayin ng kay Job. Pinapakita ko lamang na nagpaparoot parito si Satanas sa lupa, hindi na sa langit. Ano ang sabi sa verse 12? Ilibin mo na para makita po natin, ulitin natin. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo. At hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Ito na yung mga naging martir noon. Kaya ito ang nais ng Diyos sa atin. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Verse 12, kaya magalak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan dyan. Hallelujah. Ano ang ginagawa sa langit? Kagalakan. Puro pagpupuri. Ang nais ng Diyos, ikaw at ako ay dumuon. Ako'y naghahanda ng tahanan. Kapag ako'y napaghanda na, isasama ko kayo sa aking kinaroroonan sapagkat kung saan ako nandoon, kailangan ikaw at ako ay dumuon din naman. Hallelujah. Kaya't magalak kayo, o mga langit, kayong nagsisitahan dyan. Kawawa tayo. Anong sabi? Sa aba ng lupa at dagat, tayo ay nabubuhay dito sa lupa at sa dagat, sa tubig. Sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo may malaking galit sa pagkakaalam niya, kaunting panahon na lamang mayroon siya, may limit lamang siya, kapatid. Pagdating sa millennium, aagawin ang mga sa kanya, ang mga nubya, ang mga tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Sa aba, dito po itinapon si Satanas. Ang kalaban natin, ayon sa Episo sa ating binasa, ang kalaban natin ay ay mga namumuno, may kapangyarihan. Hindi mo ito kaya sa pamamagitan ng dugo at laman. Kaya kailangan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sinundan ito ng ating Panginoon, John 10:10. Kaya lamang na parito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasa. Hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito. Hallelujah. Upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Hindi ito linubayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito'y dinaig na ng dugo ng kordero. Ang nais ng ating Panginoon, magsuko, tanggapin siya. Mapagtatagumpayan natin ang gawa, ang lalang ng diablo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na nagtagumpay na. Hallelujah! Gayon din ang sinabi niya sa Lucas 10:18-20. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa ahas at malakdan at yumurak sa kapangyarihan ng diablo. Walang sino man makakapinsala sa inyo. Paggalak yung 72, 70 na inutosan ng ating Panginoon. Sino ba naman ang di magagalak na matutuwa na suko sa inyo ang kaaway? Subalit, ano ang sabi ng ating Panginoon? Sa verse 20. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsusuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo.
Ikagalak natin, hindi sa suko sa atin ang kaaway, kundi ang ating mga pangalan ay nakaukit, nakasulat sa langit. Yan ang mga sumasampalataya. Hindi pinabayaan ng Diyos. 1 John 3:8. Anong sinasabi? Unang Juan. Ano ang sabi? Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y hayag ang anak ng Diyos. Hayag ang anak ng Diyos upang iwasak alin? Ang gawa ng dyablo. Iwasak. Kaya kapag ikaw ay nasa Panginoon, kaya mong iwasak ang gawa ng dyablo. Pinalaya tayo. Lucas 4:18-19. Basahin po natin sa verse 18. Tingnan natin para makita po natin. Ano ang sabi ng ating Panginoon nang siya'y umakyat doon sa sinagoga? Pumasok. Sumasakin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Pinangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. Bihag tayo noon. At sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan kalayaan ang mga inaapi. Hindi niya linubayan ang dyablo. Kaya magpatuloy lamang tayo, kapatid. Ayon sa ating binasa, doon sa 1 Peter, be sober, be vigilant. Magpigil, magpuyat, sapagkat ang dyablo, verse 8, ay parang liyong umiikot-ikot, umuungal at humahanap ng masisila. Labanan niyo siya sa anong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Hallelujah. Sapagkat, kapatid, kapag ikaw ay nagpakumbaba, itataas ka. God resist the proud, give grace to the humble. Magpakababa tayo. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Kung makikita po natin ito, napakaganda ng ibinigay sa atin ng Diyos. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Bakit? Hindi na tayo gagamit na kung sino-sino pa na nagpakumbaba. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo, makikita po natin sa Filipos chapter 2 verse 4 up to 6. Ano ang sinasabi rito? Na siya'y bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na panangan, na kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang kanyang katangian, ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao. Kaya alam niya, kapatid, ang dinadanas ko, dinadanas mo. Dahil ito'y dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. Filipos, chapter 2, verse 4. Makikita po natin. Basahin natin para makita nyo. Kayo ang bumasa. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Verse 5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-isip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Verse 6. Na siya'y bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangan ang pagkapantay niya sa Diyos. Sundan natin sa verse 9.
Verse 9. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos. Kapag tayo'y sumunod, dadakilain tayo ng Diyos. At siya'y binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan. Ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ng Diyos, kapatid, may kagalakan, may kapayapaan. Sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, may kaligtasan. Walang ibang pangalan. Acts 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit upang sukat nating ikaligtas sa pamamagitan lamang ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. God resists the proud. Give grace to the humble. Ang ating tema, spiritual battle we need to conquer. Paanong paraan? Be sober. Mapagpuyat. Be watchful. Be sober. Be vigilant. Mabantay tayo. Sapagkat ang dyablo ay parang liyong umuungal at naghahanap ng masisila. Battle against pride. Mapaglabanan natin ang mga pride. Ano ito? Naroon ang comparison. Competition. Condemnation. Yan ang pride. Sasabihin ng ilan, kung ako ang tatayo dyan, kung ako ang magiging pastor, kung ako ang tatayo sa pulpito, hindi ganyan ang gagawin ko. No. Kapatid, kailangan makinig tayo. Para gumanda ang takbo ng church, hindi comparison, kundi complementing. Kailangan makipag-isa tayo. Kapag ikaw ay nagpapagamit sa Diyos, lalo kang magpakababa. Bakit? Itataas ka ng Panginoon. Amen? Yan ang nais ng Diyos. Battle against pride. Di ba makikita po natin, nakakita na ba kayo ng nakausap niya na puro ako? Mahirap kausap. Di ba? Di ka pa nakapagsasalita. Sabat ng sabat. I, me, and myself. Ako ganito. No! Kailangan, kapatid, magpakumbaba tayo. Magbantay tayo. Battle against pride. Battle against pressure. Yung mapaglabanan natin ang mga kayamanan sa buhay na ito. Ang mundong ito ay maraming offer. Tingnan natin. Makikita po natin ang mga patuto ng ating apostol, ang ating pastor. Si Pastor Chad. Malaki ang offer. Seaman, mag-abroad. Ang ating kapatid na si Brother Ryan. Malaki ang offer. Si Wilson, maraming offer. Subalit, ayaw niyang iwanan ang gawain, ayaw niya tayong iwanan. Sapagkat ang Diyos kayang mapagpala ka kahit saan ka man pumaroon. Sapagkat siya ang source ng lahat. Kung makikita po natin si Moises, gawin natin itong alimbawa. Si Moises, kapatid, alam natin ang kasaysayan niya. Siya ay
ibinilang na anak ng prinsesa ng Paraon. Tingnan natin sa Hebreo chapter 11 verse 24 up to 26. Siya na sana ang marahil magiging kasunod na magiging hari. Pinalaki siya, pinag-aral. Sa Ehipto. Subalit, iniwanan niya ito nang makilala niya na siya ay isang Kristiyano, na siya ay isang Hudyo. Basahin natin, tingnan natin. Sa pananampalataya nang lumaki na si Moises ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. 25. Na pinili pa ang siya'y tampalasanin ng kasama ng bayan ng Diyos. Di ba? Maraming lumalait. O di sana ganito ang buhay mo, doon ka na sana. Nakaupo ka na sana kung ano-ano pa. Kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Sunod, 26. Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo. Di bali tayo ay ganito, kapatid. Mayaman tayo sa paningin ng ating Panginoong Hesukristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinitingnan ay ang gantimpalang kabayaran. May tinitingnan ba kayo? May nakikita ba kayo? Pag wala kayo nakikita, umuwi na kayo. Anong gantimpalang kabayaran? Pagtagumpayan natin ang buhay sa buhay na ito, ang mundong ito, ano ang gantimpala? Buhay na walang hanggan. Doon ay walang kahirapan, puro kagalakan. Ibinagsak na si Satanas dito sa lupa. Magalak kayo o mga langit at mga nananahan diyan, sapagkat ang dyablo ay ibinagsak na. Nais ng Diyos ay maparoon tayo. Kaya pinili ni Moises na siya'y tampalasanin, dustain. Ano ang nangyari? Alam natin ang kasaysayan ni Moises. 1 John chapter 2 verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Basahin po natin. 1 John 2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasanlibutan. Kung ang sino man ay umaibig sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Verse 16. Tingnan natin. Sapagkat ang lahat ng nangasanlibutan ang masamang pita ng laman at ang mga masamang pita ng mata at ang kapaluluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ito ang huwag natin ibigin. Sapagkat ang lahat ng nasanlibutan, ito po yung mga pita ng laman. Ito ang dapat natin iwasan. Napakaganda na malaman at maunawaan natin. Kung makikita natin ito sa panahon natin, puro na instant. Lahat tayo gumagamit, o kayo, ay gumagamit ng cellphone, gadget, kung ano-ano pa, Facebook, Google, mga Instagram. Hindi yan masama unless na ang Diyos ay nasa ating puso. Napakaraming tao na kung saan dahil dito ay napapawalay sa Diyos. Ang inalintulad ko nga dito ay ang mga bata. Ang aking apo, kapag nakahawak na ng cellphone, kapag hiningi mo, siya'y nasa Google, marunong nang humawak. Kapag
pinagbawalan mo, anong nangyayari? Lalong nanggigigil. Yan ang natutuhanan ng mga bata. Maging tayo, mga kapatid. Ang nais ng Diyos, mapagtagumpayan natin ang mga suliranin na ito na gawa ng kaaway. Gusto ko na maunawaan natin ito. Paniwalaan natin ito. Tingnan po uli natin yung binasa po natin. Sapagkat sa pamamagitan ng mga naimbintong ito, kapatid, alalahanin natin, kapag ito ay hindi ginamit sa tamang paraan, ano mangyayari sa mundo? Isang pindot na lang, sabog ang mundo. Dahil sa mga naimbintong ito. Ang nais ng Diyos sa atin, dumating man ang araw na yan, nakatayo tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng higit sa ating makakaya. Tapat ang Diyos na nagsabi, nangako, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Bakit may mga nawawala? Nalalaglag, nasisira, may kalaban. Balikan po natin ang ating binasa. Sa 1 Peter chapter 5. Maraming tao Verse 7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisaan sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo ay gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Paano natin mapaglalabanan ang lalang ang gawa ng dyablo na parang liyong umuungal? Lalabanan natin ito hindi sa ating sariling lakas ni sa laman at dugo, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya, kapatid. Mapagtatagumpayan natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At alalahanin ninyo, tingnan ninyo, hindi lamang ikaw ang dumaranas ng ganun. Alalahanin mo, mga kapatid, na ito'y dinanas na ng iyong mga kapatid, mga nauna sa atin. Kaya ito po ang makapagpapalakas sa atin. Yamang inyong nalalaman na ang gayong hirap ay naganap na sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. Bakit may nawawala? May kaaway. Verse 10, at ang Diyos na biyaya, kapag ilinagak natin, balikan lamang natin yung naunang binasa natin. At ang Diyos ng biyaya na sang inyo'y tumawag sa kanyang walanggang kaluwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal. Siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at
magpapalakas sa inyo. Labanan natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At isipin natin na hindi lamang tayo ay ang dumaranas natin sa mga bagay na ito. At tingnan natin na kapag ginawa natin ito, ang Diyos ang magpapasakdal, magpapatibay, magpapalakas sa inyo. Tulungan nawa tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Di natin kayang labanan ang mga bagay na ito. Ang kailangan natin ay ang pananampalataya. Balikan natin doon sa Episo 6. Sa katapos-tapos ay magpalakas kayo, sa verse 10, chapter 6, verse 10. Sa katapos-tapos ay magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Malakas ang ating Panginoon. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa namamahala ng kadilimang ito, sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kataasan. Kapatid, kung makikita po natin ang Diyos ang magbibigay sa atin, ginawa natin na binasa po natin, ipinahayag ko po sa inyo si Haring David. Linabanan niya si Gulayat sa pamamagitan ng pangalan ng Diyos ng Israel. Na kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo, itataas niya tayo. Psalm 91, verse 14. Tagalog lang, sister. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't ililigtas ko siya, aking ilagay siya sa mataas sapagkat kanyang naalaman ang aking pangalan. Kapag nalaman natin ang ating pangalan, ang pangalan ng Diyos, tinanggap natin siya, itataas niya tayo. Iniingatan niya tayo, John chapter 17, verse 3. Walang napahamak, Panginoon. Iningatan ko sila sa pangalan na ibinigay mo sa akin. Amen. Hallelujah. Ano ang kailangan nating gawin? Yung mga hindi pa nababautismuhan dito, kapatid, katulad ng sermon ni San Pedro Apostol, na ilinigtas tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Nabayubay sa krus, pinahirapan ang nagpapako, nagpahirap, ang ating mga ninuno. Tayo, isa sa nagpapako, nagpahirap sa ating Panginoon. Subalit, nung ipahayag ito ni San Pedro Apostol, ano ang sabi? Ano ang gagawin namin? Sa verse Acts 2:37, 38 at hanggang sa sumusunod, ano ang gagawin namin? Pagsisihan ninyo ang iyong kasalanan at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo upang kayo ay patawarin at tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay hindi lamang sa inyo, kundi sa bawat tatawagin, mga nasa malayo. Nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin tumanggap
sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat walang ibang kaligtasan maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming tumatawag sa ating Panginoon, subalit, kapatid, kapag tayo nananampalataya, tiyakin natin na ang Diyos ay sumasa atin. Amen? Maraming gumagawa nito na kung saan mayroong isang kwento dito, iiksiyan ko na lang, na gumamit ng pangalan ng ating Panginoon. Ito po ay mababasa po natin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga gawa. Ito yung mga anak ni Itsiba, saserdote. Yung 7 anak ni Itsiba, narinig ng pangangaral ni San Pablo Apostol o San Pedro na nagpapagaling, nagpapalayas ng masamang espiritu. Pinangahasan din nila, ginaya. Inuutos ko sa masamang espiritu, sabi niya, na lumayas ka. Ano ang sabi ng masamang espiritu? Kilala ko si Pedro, kilala ko si Pablo, sino ka? At dinalawhong ang 7 magkakapatid ito at pinahirapan. Kaya kapatid ko kay Kristo, huwag natin pangahasan ang pangalan ng ating Panginoon sa walang kabuluhan o sa hindi natin tinatanggap. Kailangan panindigan natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, may kagalingan. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, may kaligtasan. May buhay na walang hanggan. Ang sino man sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang sumasampalataya ay bibigyan ko ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Mark 16:16. Mga kapatid, kung kayo ay tinanggap ang salita ng Diyos, sa munting pangangaral na ito, kapatid, lubusan na natin pagtiwalaan ang ating Panginoon upang tayo hindi mapaglalangan ng kaaway. Be sober, be vigilant, battle against pride. Spiritual battle, we need to conquer. Mapagbantay, matiyag, sapagkat ang dyablo ng kaaway natin ay parang liyong umuungal. Subalit hindi kailanman iniwan ng Diyos ang kanyang mga anak. Kung naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak, ang Panginoon ay naparito upang tayo bigyan ng buhay na ganap at kasasya. Iyuko natin ang ating mga ulo. Panginoon, muli nagpapasalamat po kami sa mga salita na aming napakinggan. Lord, may mga bahagi sa aming buhay na hindi pa namin na isusoko. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Lord. Panginoon, marami kaming problema. Mga suliranin sa buhay na hindi namin kaya. Kapatid, oo, hindi natin ito kaya. Kung sa atin lamang, laman at dugo ay hindi makapananaig sa gawa ng kaaway. Magagawa lamang natin ito kung paghahariin natin si Kristo sa ating mga buhay na nagsabi, hindi kita iiwan ni pababayaan. Panginoon, tulungan niyo po ako na magtiwala sa iyo. Lord, anuman ang mga bagay na ito na dumarating sa aming buhay, mga kahirapan, kalungkutan, mga sakit, mga problema, Lord, Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang nagpo-provide sa amin. Ikaw ang tagapagpagaling. Panginoon, tulungan niyo po kami, O Diyos, na pagtugumpayan ang lalang ng dyablo, na sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap ka namin na maging hari, Panginoon, sa aming mga buhay.
Salamat, Ama, sa iyong pag-ibig. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Ang lahat ng ito ay aming pinasasalamatan. Pinapupurihan ka namin. Sinasamba, dinuluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. At tinatawagan ko po ang ating kapatid.